Aquarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for April 22 to 28. This is a general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages, and thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na lang ang ating Facebook at TikTok. Lahat niyan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, Aquarius. Let's see what's up, what's coming to you. Scorpio energy, investigate. Uy, meron kayong tutuklasin, aalamin na katotohanan. The truth will set you free. Also healing from your past. Siguro meron kayong marirealize, no, na nangyari in the past, na nasaktan kayo, na-disappoint kayo, and then later on na-realize nyo na kaya pala nangyari yon is because you are being protected, no? Pinoproteksyonan ka doon sa sitwasyon na yon. Kaya lang, kumbaga kailangan mo munang masaktan kasi that's the only way para ma-experience mo yon. Example, yung person mo, very toxic yung situation. So, pwedeng merong other person na involved, nagkaroon ng third party. Tapos, syempre, masakit, no? Kailangan, yung iba sa inyo, nag-try pa rin, ayusin, pero eventually, ganun talaga, hindi nagbabago. Nilet go mo na. Nung nilet go mo na, doon mo na na-meet yung love of your life. Yung person na soulmate mo talaga. 'Di ba? So, kumbaga, hindi mo mamimit itong soulmate mo kung nagsistay ka doon sa toxic na relationship mo. So, naging mahirap man yung experience mo, nasaktan ka, pero eventually yung reward naman nun binigay sa'yo yung iyong soulmate. 'Di ba? Maraming mga ganyang cases. Kaya nga yung iba, kahit matatagal ng relationships, nagbe-break, naghihiwalay, and then after nun, magkakaroon sila ng relationship na maiksi pa lang yung pinagsamahan, nagpapakasal na. So, let's see your overall energy. The devil. Oh, speaking of toxic. Some of you are in a toxic situation. Can be sa career, business, relationships. With the Three of Cups, this is celebration. So, I think meron kang isa-celebrate na na freedom, no, from a toxic situation. Kumbaga na pagtagumpayan mo. Hindi ka, nagpatukso doon sa tempting situation na yan. Kasi minsan tinetest rin tayo ng universe na tinan nga natin kung talagang, loyal siya sa kanyang mga pangarap. Tapos biglang may mga temptation sa paligid. Tapos yung iba natutukso sa temptation, nadidistract, nawawala na yung kanilang focus sa goals nila. But for you, I think mapagtatagumpayan mo tong temptation na to. That's why you are celebrating. So your challenge is the Three of Wands and the Tower. Yung iba sa inyo, meron kayong alam nyo na kailangan nyo ng tapusin, i-release. Pero you are not yet decided. Pwedeng hindi mo pa ginagawa. Kasi pwedeng hindi mo pa alam kung saan ka papunta after nun. Let's say, toxic na trabaho, career, business, na gusto mo nang tapusin, alisan, iwanan. Kaya lang, di mo magawa kasi hindi ka pa sure sa future mo kung ano nang gagawin mo after nun. So, dito na papasok yung pagpaplano, no? Well-calculated risk. Na, oo, syempre, hindi mo alam kung ano mangyayari in the future, pero meron ka ng backup. Meron ka ng plano.
na nagagawin mo. Let's say, magre-resign ka sa trabaho. Meron kang ina-applyan na or magta-try ka munang magnegosyo, andyan na, ready na. Then, saka mo na gawin yung pag-alis. Pero kung hindi ka pa sigurado talaga, magtitiis ka talaga na magstay muna until may magawa ka ng paraan. 'Di ba? Let's see your opportunity. Your opportunity of Four of Swords, healing, and Seven of Wands, setting boundaries. Yung iba, kung kayo ay merong iiwanan na toxic environment, you will definitely heal from that. So, kumbaga magiging mabilis sa'yo na makarecover. Yun nga lang, kailangan talaga na desidido ka sa mga desisyon mo. Hindi ka magiging marupok. Hindi porket merong i-offer sa'yo, tutuksuhin ka para makuha ka ulit. Kakalimutan mo na yung mga pagbabago na gusto mong gawin sa buhay mo. Yung mga plano mo. Syempre, you need to learn how to say no. Halimbawa, toxic yung trabaho, no? Tapos, nag-resign ka. Sabi ng boss mo, sige, taasan ko yung sweldo mo. Ganyan. Pero wala namang magbabago sa toxicity ng trabaho. Sobrang daming pressure, ang daming responsibilities. So, doon ka na mapapaisip, teka, titinan mo kung marupok ka ba talaga. Oo. Pero alam mo na meron ka naman ng nakahanda na na backup plan, 'di ba? So nasa sayo pa rin talaga 'yon, or even yung partner mo, no? Sabihin niya, magbabago na ako, hindi ko na uulitin. Tapos yung iba marupok. Sige na nga, okay, magbabago ka na ha, promise 'yan. Pero charis lang pala. Hindi pala totoo. Ayun. So, you have the opportunity to take care of yourself. To be responsible for your own mistakes, your decisions, and ikaw rin yung responsible sa healing mo. 'Di ba? Your blessing is the Magician and the Eight of Wands. Alam mo, you can make things happen. You are powerful. Tandaan mo yan. The Magician is someone na kaya niyang gumawa ng paraan sa kahit anong challenge na meron siya. Kasi siya ay, kumbaga maraming knowledge, maraming kaalaman. And with the Eight of Wands, there are so many ways for you to become successful. And, kumbaga, action mo na lang yung hinihintay dito eh. And yung iba sa inyo, meron kayong minamanifest na magandang bagay na mangyayari. Let's see your money, career, finances. Four of Cups, Three of Swords. Yung iba sa inyo, itong sinasabi kong toxic environment related sa trabaho, related sa career nyo. Hindi na kayo masaya. May disappointment. Yung iba naman, meron ditong pinangakuan kayo tapos hindi nasunod yung pangako sa inyo na pwedeng sa investment, sa business, no? So, sa inyo namang love life, you have the Hermit and the Knight of Cups. So, the Hermit is about giving time para sa sarili mo to reflect, to realize yung mga bagay na gusto mong mangyari for your life. And the Knight of Cups is someone that is giving you love and support. So, pwedeng merong tao sa buhay mo na nakakaintindi talaga sa'yo. Na mas kilalang kilala ka talaga. Na willing to love you, to care for you. So, if you are single, possible na makilala mo yan anytime soon. If you are in a relationship, I think importante rito na i-reassess mo yung situation mo with your person, kung masaya ka ba sa sitwasyon na yan, kung yung person mo ba is supportive of you, binibigyan ka ba ng privacy ng person na to.
mind. You are the master of your inner world and you decide how the outer world affects you. Cultivate a calm inner state. So yes, hindi mo na hahayaang maapektuhan or maimpluwensyahan ka ng ibang tao because meron kang full concentration of what you really want in your life. Yes, it's time to take action para sa mga goals mo sa buhay. Baby steps are still steps and they're better than standing still. Yes, mas okay na yung may ginagawa ka pa unti-unti kesa yung nakatunganga lang, 'di ba? Para you are one step closer to your goal. Hindi mo mamalayan eh. Ayun na, malapit ka nang ma-achieve yung goal mo, 'di ba? So that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye.